Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa kahalagahan. Bakit kailangan mo nang makita ng buyer ang original title ng lupang bibilhin before ito magpagawa ng deed of sale? So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So bakit kailangan mo nang makita ng buyer ang original title ng lupang bibilhin before ito magpagawa ng deed of sale? So number 1 na po dyan is to make sure na ma-process sa Registry of Deeds ang pagpatransfer ng titulo. Hahanapin po kasi nila yung original copy ng title. Minsan kasi yung ibang seller hindi honest. Sasabihin hawak nila yung original when in truth ay nawawala pala ito. So kapag nawala po ang titulo, mapepending po ang pagpatransfer dahil need pa mag-file sa korte ng lost title para ma-issuehan ng bagong title. At medyo matagal din po ang proseso nito. So dapat i-make sure talaga na nakita ninyo yung original title para hindi po magkaroon ng problema during the process ng pagpalipat ng titulo sa inyong pangalan. Then another main reason din po bakit need makita yung original title is to make sure na hindi ito nakaprenda or mortgage sa bangko, sa lending company, or any private persons. Hindi naman kasi lahat ng creditor or pinagkautangan ay pinapa-annotate sa titulo yung mortgage agreement. Especially if nag-request yung umutang sa kanila na kung pwede, wag na lang ipa-annotate sa Registry of Deeds para hindi madumihan yung titulo dahil may balak silang ibenta ito. So although nag-verify ka nga sa Registry of Deeds, clean title ito, walang record na naka-mortgage, walang annotation, pero yun pala, yung original copy ay hawak na ni creditor. So mapipending na naman yung pagpalipat ng titulo sa inyong pangalan dahil need pa isettle yung mortgage ng seller sa creditor nito para makuha yung original title. So ito po ang pinaka 2 main reasons bakit kailangang makita muna ng buyer yung original title before magpagawa ng deed of sale. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!